Alright mga Lodi Bros, panibagong vlog sa ating Honda Beat V3. So update lang, 6,855 kilometers na ang ating motor. So medyo marami-rami na rin pinagdaanan. Para sa mga nagtatanong ano ba yung mga good points and mga needs to improve, para makapag-decide na sila kung bibili ba sila ng Honda Beat V3. So simulan na natin. Alright. Okay, good points muna tayo mga Lodi Bros ha. So number 1, value for money. Sa halagang 70 plus thousand, mga 73, 72,000 pesos, so magkakaroon ka na ng isang quality na motor. Honda is Honda. So pag sabi natin Honda, one of the best, diba? Hindi na natin may kakalayan. So we are talking about the quality, reliability, durability, lahat na may mga iti-iti na yan. So value for money. Tapos nagustuhan ko rito is very compact, sobrang gaan, 93 kilos curb weight. And then maganda rin yung kanyang suspension. Hindi sobrang tigas, hindi rin sobrang lambot. Yan o, kahit na hindi masyadong maganda yung kalsada rito sa amin, simentado pero maalon eh, tumatalbog-talbog eh. So yan o, ang ganda ng suspension niya. Actually binyahin namin to ni Wonder Mom sa North and South. Ito yung gamit namin. So makikita nyo yung video namin dyan, may mga pinagdaanan din kami, mga kurbada, mga ahon, may mga lubak din. So maganda naman yung naging biyahe namin, pero syempre hindi naman ganun kadali dahil halos 4 na oras na ride yun. Pero yung ride comfort niya okay rin naman, wag lang yung sobrang tagal. Next, ang nagustuhan ko rito is yung kanyang instrument panel. Yan, sa gabi lalo na ang ganda tingnan, maliwanag na siya, hindi katulad dati na yung orange pa. Ito ngayon medyo mafe-feel mo talagang may ano eh, may improvement. Bluish na yung kanyang ilaw, tapos brighter color na. Then yung kanyang brake lever, yung lock, yan, mas madali na siyang kalabitin dahil mas malaki na yung kanyang lever lock. And then ang isa pang maganda rito is meron na siyang under seat compartment na ito yung access, pipindutin mo na lang yan. Kumbaga halos pares na siya ng features doon sa bigger brother nito na Click 125. And meron na siyang 12 volt socket. Ayan. So kapag nagra-ride ka, lalo na ito laging ginagamit ng mga angkas riders, mga Grab, ay Grab ba yun? Ano ba yun? Yung mga food panda na yan, basta yung mga nagdi-deliver ng mga pagkain, syempre lagi dapat merong charge yung phone nila. So hindi mo na kailangan magdala ng power bank dahil meron ka ng charging port. Dala ka lang ng iyong adapter. So kahit maghapon, hindi ka mamumroblema sa biyahe. At syempre hindi natin pwedeng makalimutan yung napakagandang fuel consumption nito. Nung break-in period nito, ang andar ko is 50 kilometers per hour average, 50 to 55 lang. Umabot ako ng 65 kilometers per liter. Full tank method yon, kaya alam kong accurate. Kaya sobrang ganda ng fuel consumption ang Honda Beat. In fact, ito yung isa sa pinakamatipid na motor na na-drive ko. Next, gustong gusto ko yung power ng engine. Hindi ka mapapahiya, 110cc pero kayang pumalo ng 102. Actually, angkas ko nga rin ang OBR ko eh that time, nung nagbiyahe kami. Kaya nito mag 100 eh, or konti pa, higit pa.
So ganun kabilis ang motor na to. Pero I am not encouraging na mag-drive ng mabilis. Tinestingan lang naman natin. Siyempre importante pa rin yung makarating tayo ng ligtas sa ating pupuntahan. Pero for the sake of the vlog, tinry nating mag top speed. Kasi siyempre alam naman natin, yan yung mga tanong ng karamihan eh. Ano ba top speed niyan? So yun, 102 kilometers per hour pag solo ako. Then mga gusto ko pa rito is yung kanyang itsura. Sporty eh. Hindi siya boring. Ang dami niyang mga yung mga sharp edges, yung mga matutulis na part. Alam mo yung parang ready to attack. And then ang gaganda rin ng quality ng mga switches. Solid yung feeling, oh. Alam mong tatagal. At dahil compact, masarap din isaksak sa mga, alam yun, mga traffic. Tapos yung bagong engine nito nahango sa Honda Genio, mas matipid na sa langis. 650 ml na lang yung kailangan nito, unlike before na 800 ml ang kanyang engine oil capacity. So mas matipid-tipid ng konti ito sa langis. So yun yung mga nagustuhan ko sa motor na to. And ang ganda rin pala nung kanyang stock na side mirrors. Maganda yung quality, mukhang matibay. And syempre yung kanyang gulong na tubeless. And meron pala tong feature na side stand engine kill switch. Ang dali lang i-handle nito yun. Ang daling magmaneobra. Yan, kamote, kamote. Minsan lang mga mote. O diba? Ang dali. Ang liit eh. Okay, ano naman yung mga bagay na para sa akin medyo sana may improve pa? So unang-una sa akin na advantage yung LED na siya. Pero disadvantage din for me kasi nung nag-LED na sila parang medyo ang hina nung bato ng ilaw. Siguro nga dahil maliit yung housing ng headlight niya, so hindi masyadong maganda yung reflection. Pagka sa gabi hindi masyadong hindi masyadong maliwanag. Then pangalawa, 110cc pero medyo may pagka ma-vibrate. Kapag nakahinto ako, yun ramdam ko. Hindi ko alam kung trademark na ng Honda yung may vibration talaga yung engine nila kung ikukumpara sa ibang mga motor. Kahit di ako maandar ramdam ko yung vibration talaga niya kung ikukumpara ko sa ibang mga scooters na na-drive ko like Bergman or yung Aerox. In fact ngayon ang andar ko 60 kph lang oh. Pero nararamdaman ko sa puwitan ko yung vibration niya, tsaka sa manibela at sa paa. Hindi naman siya sobrang nakaka-stress, pero may kukumpara mo lang siya sa mga ibang scooters ko kung makakatry ka rin ng iba na ibang brand aside from Honda. Mas smooth yung iba. At dahil nga compact ito, medyo feeling mo cramped, masikip. Lalo tong height mo is 5'8" and above, may pagka masikip yung motor. Sa footboard, yan, maganda lang dito may gulay board siya. Pero ang sikip ng gulay board niya para sa akin sa pa akong size 11. At isa pa, dahil nga ito ay compact, pati yung upuan, medyo na-sacrifice lang yung comfort. Malambot yung foam niya, don't get me wrong, maganda yung quality ng upuan. Yun lang, pag pinag-usapan na natin yung lapad, syempre nakakadagdag ng comfort yung pagiging malapad ng upuan. At dahil medyo malaking tawa ko, kumpara naman sa average Filipino height, no, hindi ko masasabing higante ako or pang basketball ako, no. Pero sa height ko na 5'9.5" na may timbang na 85 kilos, I can say na nakakangalay ito. Na-try ko na rin kaya masasabi kong nakakangalay kasi nga nung nag-drive kami ng kulang-kulang 400 kilometers kami ni OBR, nakaramdam ako ng ngalay kasi ang kipot ng upuan. From time to time ina-adjust ko yung angle ng upo ko, so pa side konti, after ilang minuto kabilang pisngi na naman.
After ilang minuto, kabilang pisngi na naman, alam mo yun. So sa mga driver, yan, maiintindihan nyo ibig sabihin. So side lang muna. And then dahil nga ito ay compact, na-sacrifice din yung kanyang under seat storage. So naiintindihan naman natin yan. Talagang hindi magkakasya dyan yung mga standard size na helmet. Yun lang, may consolation price ka doon. Kahit pa paano, yung mga bao na helmet, kakasya naman dyan. So na-testingan na rin naman natin. Yun, singit-singit. So ano pa nga ba ang mga masasabi natin dito sa motor na to? So I think wala naman ako masyadong may ko-complain. Sa presyo niya kasi ng mga 73,000 pesos, hindi ka na kailangan maghanap ng sobra-sobra eh. Unless na gusto mo ng mas mamahaling motor, mas maraming mga features, hindi ka rin pwede mag-expect dito ng ABS. Ang kagandahan lang dito is kahit wala siya ABS, kahit pa paano, combi brake system naman siya. So kada may mga bagay na sabihin na lang natin may konting pagkukulang pa itong motor na to, so you cannot expect too much from that price na 73,000 pesos. Kaya nga tinatawag natin itong beginner bike eh. Pero kung mapapansin mo, kahit saan ka pumunta, Honda Beat. Sa unahan konti yan for sure. Oh, Honda Beat. Talagang ano eh, bawat kanto halos eh, Honda Beat. Diba? So kung ang hanap mong motor ay yung simple lang, yung wala kang masyadong hinahanap na mga special features, gusto mo lang na meron kang service, matipid, so okay na rin naman. Panalong panalo ka na sa Honda Beat V3 na to. So if you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe. And this has been your bro nagsasabing always, ride safe and stay alive. God bless.